Muli po mga mahal po namin tagapakinig, mga kapatid kay Kristo sa buong sanlibutan, kami po ay naggalak na sa inyo po ay ibahagi muli ang salita ng Panginoon dito po sa atin pong programa, Embracing Present Truth Ministry. At salamat po sa pribilehiyong pinagkaloob muli ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ang buhay at lakas upang magpatuloy sa gawaing iniatang niya po sa atin. At excited po ako sa inyo mga kapatid na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Bali magkakaroon po tayo ng series of messages na ito po ay atin pong pag-aaralan sa loob ng 7 araw. Ito po ay meron pong pinakapamagat na a wake-up call. Ako po personally, mga mahal ko pong kapatid, ay tunay na iniwala na tayo po ay malapit nang pumasok sa heavenly Canaan na atin pong inaasam. Malapit na po nating makita ang ating Panginoon. Malapit na po siyang dumating. Ang kanya po mga salita ay nagkakaroon po ng fast fulfillment sa panahon po natin ngayon na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad sa Matthew 24, at ito po ay nagkakaroon na po ng mabilis ng pagsasakatuparan, lalo higit sa panahon po natin ngayon. Kaya totoo po yung sinasabi ng mga naririnig po natin, mga tagapagsalita. Kung noon na sinasabi ng mga alagad na malapit nang dumating ang ating Panginoon, nasabi po nga, nasa pintuan na nga, mas higit po ngayon akong naniniwala, mga mahal kong kapatid, na napakalapit na po talaga ng ating Panginoon. At nakikita ko po na marami na rin po mga interesado pagdating po sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan. May kita po natin sa mga social medias na nagbubuklat na at naghahanap na ang mga tao ng mga katotohanan sa banal na kasulatan, kung ano po ang nangyayari sa panahon po natin ngayon in connection sa Bible prophecy. Kaya ito po ay may pinangmagatang a wake-up call. So gusto po ng Panginoon na tayo po ay pukawin at gisingin sa panahon po natin ngayon upang tayo po ay mahanda bago po ang mapalad na pagdating ng ating Panginoon. Ako po ngayon ay nakapanalangin na, sapagkat ako po mga kapatid ay nakaupo lamang, at bago po ako sumalang dito ay ako po ay nanalangin na. So hopefully na itinalaga na po natin ang ating sarili sa ating Panginoon sa anumang oras. Ito po introduction, na akin pong sasabihin at ating pag-uusapan patungkol po sa mga series of messages na atin pong pakikinggan sa loob po ng 7 araw. At nais ko pong banggitin sa inyo, mga mahal ko pong kapatid, kung ano po yung magiging topiko natin sa 7 araw na atin pong pag-aaral. So sa unang araw ay meron po tayong pamagat na Revival and Reformation. Gaano po kahalaga ang Revival and Reformation sa atin bilang mga Kristiyano upang mahanda? Pangalawa, the church is about to fall, o yung iglesia ay tila babagsak. Bakit ito ay nakalagay sa propesiya sa atin na ang iglesia daw po natin ay babagsak? Ano po ang magiging dahilan? Pag-aaralan po natin yan. At ang pangatlong araw po ay the shaking and the coming crisis. So meron pong pagliliglig, alam po natin yan, na meron pong pagliliglig na dumating at nangyayari at patuloy na nangyayari, at meron pong crisis na darating na atin pong kakaharapin. Pag-aaralan din po natin yan, mga kapatid. At ang pang-apat ay ang mensahe ng Diyos sa kanyang iglesia, o the message of God to His church, the Laodicean church. At ang pang-5, prepared or not prepared. Handa ka ba o hindi handa sa panahon natin? At ang pang-6 ay ang spiritual dryness. Nakakaranas ka po ba ngayon na parang nanglalamya ka na, o parang wala ka ng interest pagdating sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Nararanasan mo ba ito? Halika po at tayo po ay mag-aral sa bagay na ito. At ang panghuli, what you do. O anong ginagawa mo ngayon? O anong ginagawa ko ngayon? Ito po yung 7 topiko na atin pong pag-aaralan sa loob ng 7 araw, mga mahal ko pong kapatid. At ito po ay inclusive for Seventh-day Adventists only. Pero po sa mga non-SDA na makikinig po sa atin, ay welcome na welcome po kayo na mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay gusto ko po kayong dalahin sa atin pong introduction sa mga oras na ito, patungkol po sa salita ng ating Panginoon na mababasa sa aklat po ng Ezekiel. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 33 verses 7 to 9. Ganito po ang sabi: "Kaya't ikaw, anak ng tao,
inilagay kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing maririnig mo ang salita mula sa aking bibig, bibigyan mo sila ng babala mula sa akin. Ikaw ako, mga mahal ko pong kapatid sa pananampalataya, na binigyan ng katotohanan o liwanag ng ating Panginoon. Meron po tayong responsibilidad na ibinigay sa atin, iniaatang sa atin. Bagamat hindi po tayo mga propeta ng ating Panginoon, kagaya po ni Propeta Ezekiel, ganun pa man, ito po ay ibinigay po para po sa atin. Mamaya, lalawakin pa po natin kung ano po yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon sa panahon po natin ngayon. Verse 8, kapag aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay tiyak na mamamatay at ikaw ay hindi nagsalita upang bigyang babala ang masama sa kanyang lakad, ang masamang iyon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Ngunit kung iyong bigyan ng babala ang masama upang tumalikod sa kanyang lakad at hindi siya tumalikod sa kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong buhay. Opo, mga mahal ko pong kapatid, hindi po magaan ang responsibilidad na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang po responsibilidad natin ang mga taong hindi pa nakarating sa katotohanan, kundi responsibilidad din po natin ang mga tao sa atin pong paligid. Una, sa atin pong pamilya, kalawa po sa atin pong iglesia, at sa naabot po na atin pong impluensya. Mga mahal ko pong kapatid, ang gawain po natin ay ipaalam sa atin pong kapwa kung ano po ang kanya pong kalagayan. Hindi para humatol po sa kanila, kundi para bigyan din po sila ng babala sa pamagitan po ng mensahe ng ating Panginoon. Ganun pa man, siyasatin po natin ang ating pong mga sarili upang tayo po ay hindi mahatulan sa atin pong gagawin na pagtutuwid kung meron pong dapat ituwid. Ito po ay dapat na maunawaan ng sambayanan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin, mga mahal po nating kapatid, na tayo po ay tatawag ng rebuking o yung pagtutuwid sa mga kamalian na nangyayari po sa atin pong iglesia, sa atin pong mga miyembro, sa tahanan o sa iglesia, ay nangangahulugan na po yun na atin po silang hinahatulan. Tandaan po natin ang salita ng Panginoon kay Propeta Ezekiel na kung saan ay dapat po nating pakinggan, ibahagi po natin yung mga bagay na dapat po na kanila pong malaman. Ito din po, babasahin po natin ito in connection po sa passage na ito, dun po kay Propeta Isaias naman. Ito po ay makikita po natin sa aklat po ng Isaiah chapter 58 verses 1 to 2. Ito po ang sabi, no? Sumigaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Kagaya po sa binigay na mensahe ng Panginoon kay Ezekiel na kailangan po niyang tumugon sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ganito rin po ang binigay niya kay Propeta Isaias. Sabi niya, sumigaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang trompeta at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsuway at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. So nakita po natin, mga kapatid, ang dalawang lingkod ng Panginoon natin, si Prophet Ezekiel and si Prophet Isaias, ay binigyan po ng gawain ng ating Panginoon kung papaano po didisiplinahin ang bayan ng Diyos, ipapaunawa sa bayan ng Diyos kung ano po ang kanila pong ginagawa na laban po sa kagustuhan po ng ating Panginoon o sa kanila pong Panginoon, na ating pong Panginoon. Verse 2, gayon may hinahanap nila ako araw-araw at kinalulugdan nilang malaman ang aking mga daan. Pansinin niyo po ito, mga kapatid, no? Bagamat alam ng Panginoon na yung kanyang bayan ay nakalihis sa kanyang landas at hindi sumusunod sa kanyang banal na kalooban, subalit sa kanila pong sarili ay iniisip nila na hinahanap nila ang Panginoon araw-araw. Ang kadugtong pa na parang sila'y isang bansa na gumagawa ng kabutihan at ang tuntunin ng kanilang Diyos ay hindi tinalikuran. Sa kabila na alam ng Diyos na ang bansang ito ay tumalikod sa Kanya at hindi ginagawa ang Kanyang kalooban. Pero sa bayang ito, ang pakiramdam nila, ginagawa nila kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Pero sa Panginoon, hindi po ganon. Makukuha po natin ang
makukuha po natin ang mensaheng ito. Baka ganoon din po sa panahon po natin ngayon. Baka akala natin ay ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, pero sa katotohanan pala ay hindi, at nakikita ng Panginoon yon. Ngayon, paano natin malalaman kung yung ginagawa po ba natin mga bagay-bagay ay kalooban ng Panginoon, tunay na kalooban ng Panginoon, at hindi lamang para sa atin na naramdaman natin, ito kalooban ito ng Panginoon. Kasi dapat meron po tayo magiging standard nito o basihan kung atin nga po bang nagagawa ang kalooban ng ating Panginoon. So sa pag-aaral po natin, ito po ay atin pong matatalakay hinggil sa bagay na ito. Sabi pa, hinihingan nila ako ng matutuwid na kahatulan, sila'y nalulugod sa paglapit sa Diyos. Masaya din po silang lumapit sa Panginoon. Masaya din po silang nag-worship. Masaya din po silang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon sa kanila pong sarili. Pero sa tingin po at paningin po ng ating Panginoon, malayo po sila. Sila po isang bansa na hindi nakikinig sa kanya pong mga salita. Mahirap po ito, mga mahal ko pong kapatid, na akala natin yung ating pong pagsamba, yung akala natin yung ating pong panalangin, pagtawag sa Panginoon ay tunay na pagtawag sa Kanya, pero ang tingin pala ng Panginoon sa atin ay hindi acceptable ang paglapit natin sa Kanya, kasi hindi naman po pala natin pinakikinggan ang Kanya pong salita. Diba? Sabi nga po sa aklat ng Kawikaan, siya naglalayo ng kanyang pandinig sa kautusan, maging ang kanyang panalangin ay nagiging karumal-dumal. Ito, may hint na po tayo kung ano po ba yung mga standard ng Panginoon na dapat po nating sundin para malaman natin na tayo nga po ba ay nakakasunod sa kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, tingnan naman po natin kung ano po ang komentary ng Spirit of Prophecy sa dalawang propetang ito, patungkol kay Ezekiel at kay Prophet Isaias sa pinagawa sa kanila ng Panginoon. So, tingnan po natin, mga mahal ko pong kapatid, ito. Buksan po natin ang ating pong Spirit of Prophecy at makita nyo po yan sa inyo pong mga screen. Yan po ay may PowerPoint po tayo dyan. Ito po ay makikita natin sa Great Controversy 1888. Yung book kasi sa Spirit of Prophecy app po ay meron pong dalawang great controversy dyan. Yung isa, meron pong 1888 at saka yung isa po ay wala. So ito pong gagamitin po natin ngayon ay Great Controversy 1888, page 459, paragraph 2. Dahil po meron po nag-request sa atin na yung atin daw pong PowerPoint ay dapat mga Tagalog, ay sinikap po na inyo pong mga lingkod na Tagalogin po ang mga babasahin po natin patungkol po sa Spirit of Prophecy, maging pong sa Biblia. Ngayon, kung nais nyo pong basahin sa English, ay pwede naman po inyong buklatin ang inyo pong mga Spirit of Prophecy app or books upang ito po inyo pong mabasa. Ang sabi dito, sa lingkod ng Diyos sa panahong ito, ang utos ay binanggit. Itaas mo ang iyong tinig na parang trompeta at ipakita mo sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ito po ay komentary ng Spirit of Prophecy na ibinigay po kay kapatid na Ellen G. White. Ito po, connection po ito doon sa Isaiah 58 na atin pong binasa, no? Sa abot ng kanyang mga pagkakataon, ang bawat isa na nakatanggap ng liwanag ng katotohanan ay nasa ilalim ng parehong solemne at nakakatakot na pananagutan tungkol tulad ng ginawa ng propeta ng Israel. Okay, ito po sinasabi ko po kaganina pa, na hindi po ibig sabihin tayo po ay hindi mga propeta ng Panginoon, ay wala na po tayo sa obligasyon, wala na po tayo sa pananagutan patungkol po sa atin pong mga kapatid. Meron po mga kapatid, ang sabi dito, malinaw kung ang bawat isa daw po na nakatanggap ng liwanag ng katotohanan, kung ikaw po ay tumanggap ng liwanag ng katotohanan, ay nasa ilalim ka din po ng parehas na obligasyon o pananagutan na tinanggap po ng mga propeta ng Panginoon. Tuloy po natin ang pagbasa. Kung kanino dumating ang salita ng Panginoon na nagsasabi, anak ng Panginoon, aking itinakda. Ikaw ay isang bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya't iyong maririnig ang salita sa aking bibig at babalaan mo sila mula sa akin.
Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalangsang, mamamatay ka. Ito po, isinunod po ang salita ni Propeta Ezekiel sa binasa po natin una, dito po sa comment ng Great Controversy, ano? Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang, mamamatay. Kung hindi ka magsasalita upang babalaan ang masama sa kaniyang lakad, ang masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking hihilingin sa iyong kamay. Gayunpaman, kung iyong babalaan ang masama sa kanyang daan, na tumalikod roon. Kung hindi siya lumihis sa kanyang lakad, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Ano-ano pa man, mga mahal ko pong kapatid, ang danasin po natin sa pagsasabi ng katotohanan, magpatuloy po tayo. Opo mga kapatid ko, hindi po madali ang magsabi ng kung ano po ang ginagawang mali o ng kasamaan sa bayan ng Diyos, kasi tayo man din po ay nakakagawa ng mali o kasamaan. At alam po natin yun, nagkakasala din po tayo. Pero kung tayo po ay tumanggap ng liwanag sa ating Panginoon, anuman pong liwanag na iyon na alam po natin na lumalakad ang ating kapatid sa kadilimang iyon, dapat po nating sabihin. Sabihin po natin kung ano po ang katotohanan, anuman po ang kapalit. Atin pong titingnan, marami po sa mga propeta ng Diyos sa banal na kasulatan na magsabi ng katotohanan ay dumanas po ng mga pag-uusig. Opo mga kapatid, kasama po iyon. Pero ganun pa man, kailangan pong magpatuloy po tayo sa kung ano pong inuutos na ating Panginoon. Sabi nga po ay humayaw ka lang, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila po ay matigas na ulo. Ngayon po sa atin po mga Seventh-day Adventist, madalas po nating naririnig kapag ang isang tao ay nagpapaliwanag patungkol po sa pagtawag ng tunay na pangalan ng kasalanan at kung paano hinihimok ang tao na magsisi. Ang laging labas sa ating isipan, mga mahal ko pong kapatid, ay parang dahil sa nare-rebuke tayo sa ating ginagawa, parang iniisip natin, ginajudge tayo o hinahatulan tayo ng ating kapatid na iyon. Kaya nangyayari, pinag-iinitan natin siya, masama ang ating loob sa kanya kasi parang feeling mo ay pinatatamaan ka, o feeling mo hinahatulan ka sa iyo pong ginagawa. Pero ang katotohanan ng mga kapatid ay ito po ang dapat na dalahin sa atin. Kasi sino pa po ba ang magsasabi sa iyo sa mga kung di po tayo nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon at lumalakad po tayo sa kasamaan o sa kasalanan, sino pa po ang magpapaalala sa atin? Kundi tayo lang din po ang magpapaalalahanan. Ngayon, kung tayo po ay parang tinamaan doon po sa ating pong ginagawang kasamaan, ano po ang dapat po nating gawin? Sa halip po na magalit po tayo sa kapatid na nagsasabi ng katotohanan, why not po natanggapin na po natin at ito po ay maging positibo sa atin at isipin natin na ang Panginoon ay nagpadala ng tao na gagamitin niya upang ako ay magising, upang ako ay matauhan sa aking kalagayan. At pasalamatan natin ang Panginoon at ang kapatid na iyon kung sakali man sa halip na tayo po ay magalit sa Kanya. Yun po yung atin pong gawin. Ngayon po sa atin po na mga tumanggap po ng liwanag o katotohanan sa ating Panginoon, wag po tayong matakot. Baka isipin po natin na bahala na sila. Meron po tayong gawain, di ba? Wag po natin tanungin ng ating Panginoon, ako ba ay brother's keeper? O ako po ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Huwag naman po mangyari yun, mga kapatid, no? Kasi minsan dumarating po yun sa atin Pero ito po ang tungkulin na atin pong dapat nagampanan. Magpatuloy po tayo kung ano po ang sabi ng ating Panginoon. Dito po sa, meron to pong isang komentaryo na tayong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa Bible Commentary ng parehas po na book ng Isaiah, chapter 58. Bible commentary po ito ng Spirit of Prophecy. Ganito po ang sabi, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ito po, yung binasa natin kaganina. Itaas mo ang iyong tinig na parang pakakak at ipakita mo sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. At sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Bagamat sila ay tinatawag na bayan ng Diyos, ang sambahayan ni Jacob, bagamat sila ay nagpapahayag na sila
ay nakaugnay sa Diyos sa pagsunod at pakikisama, sila ay malayo sa Kanya. Ito po ang nakakalungkot, mga mahal ko pong kapatid. Bagamat iniisip natin na tayo ay nagbibigay ng serbisyo sa ating Panginoon o sa ating mga kapatid, ginagampanan po natin yung mga seremonya na meron po tayo sa loob ng iglesia, ginagampanan po natin ang ating pong mga tungkulin, at nagpapahayag tayo ng salita ng ating Panginoon. Pero pwede rin palang dumating sa punto na sabihin ng Panginoon sa atin na na malayo ang Panginoon sa atin. Parang naalala ko lang din yung quotation po sa banal na kasulatan na ang mga tao ay nagsasabi sa Panginoon na kami din po ay nagpahayag ng mga makapangyarihang gawa, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling sa iyong makapangyarihang pangalan. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, hindi ko kayo nakilala, sa aklat ng Matthew. Diba? Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Pwede rin po ito mangyari sa atin. Hindi lamang po ito para po sa ibang mga mangangaral na gumagamit ng pangalan ng ating Panginoon. Maging sa atin po bilang mga Seventh-day Adventist ay maaaring mismo din po tayo ang mapahayagan ng gantong bagay ng salita ng ating Panginoon na sila ay malayo sa Kanya. Kahangahangang mga pribilehiyo at pangako ang ibinigay sa kanila, ngunit ipinagkanulo nila ang kanilang tiwala. Totoo po, mga kapatid. Sa banal na kasulatan, pagka pinag-aralan po natin, sa aklat ng Roma, ang chapter 9, na ang mga kapangakuan ay nagmula talaga sa ay binigay talaga ng Panginoon sa bayang Israel. At tayo po bilang mga spiritual Israel ay nakikiugnay lang doon sa pangako ng Panginoon sa kanyang bayan, sapagkat sabi nga, kapag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, nagiging anak na rin po tayo ni Abraham spiritually. So, napakalaki po ng pribilehiyo at kahanga-hanga ang mga pangako ibinigay ng Panginoon sa bayang Israel. Ganun pa man, ipinagpalit po nila iyon sa mga bagay na walang kabuluhan. Nang walang mga salita ng pambobola, ay dapat ibigay sa kanila ang mensahe. Ito po, mga kapatid, kung ano po ang nakikita po nating kasamaan o kasalanan na nangyayari sa loob ng iglesia sa pangkabuuhan, dapat daw po itong sabihin at ibigay nang wala pong panghahalong pambobola. Yung iba po kasi parang natatakot ng ibigay kasi persecution ang labas, ang mararanasan. Marami magiging kagalit sa loob po ng iglesia. Pero mga kapatid, kung tayo po ay gustong lumago, pakinggan po natin gaano man kasakit ang sinasabi o naririnig natin bilang mga miyembro. Kung ang pastor o ang leader ay nagsasalita patungkol po sa pagsasabi ng kasamaan o kasalanan sa loob ng iglesia, at tayo po hinihimok na magsipagtalikod sa mga bagay na iyon, at tayo po ay sumunod sa lakad ng ating Panginoon, gawin po natin, mga mahal ko pong kapatid, kasi yun po ay para po sa atin. Huwag daw po nating haluan ng pambobola. Tayo po na mga itinalaga ng Panginoon bilang tagapagsalita niya sa kanyang bayan, preacher ng ating Panginoon, ay sabihin po natin kung ano po ang totoo. Yun nga po, ilagay po natin sa pag-ibig kung papaano po natin sasabihin ito sa ating mga kapatid. At syempre, sabi ko nga kanina, siyasatin din po natin ang ating mga sarili, baka sa pagsasabi natin ng kasamaan doon sa kapatid o sa iglesia, maging tayo man makitaan na tayo din ang gumagawa ng mga bagay na yon. So mag-iingat po tayo, mga kapatid. Mag-iingat po tayo na masisilo po tayo ni Satanas sa sarili po nating katusuhan. Ang sabi, ipakita mo sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ipakita sa kanila kung saan sila nagkakamali. Ayan, ilagay ang kanilang panganib sa harap nila. Pakita po natin, mga mahal ko pong kapatid, kung ikaw na tumanggap na liwanag, sabihin mo sa kanya. Baka nasa kapahamakan na ang kapatid natin na yun, na hindi natin binibigyan ng babala. Ito po ang sabi ng Panginoon sa atin. Sabihin sa kanila ang mga kasalanan na kanilang ginagawa, habang kasabay nito ay ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili sa kanilang katwiran. Ito po ang tunay na kapakumbabaan, mga mahal ko pong kapatid. Yung ipagpakumbaba natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Yung matuto po tayong tumanggap na tayo din po ay mali, na tayo po ay gumagawa ng kasamaan, na kailangan po natin ng Diyos na mapagpatawad at mahabagin at maibigin.
Huwag po tayong dumepende sa sarili po nating pangunawa o katwiran. Sa po, tila hinahanap ang Diyos, kinakalimutan nila siya. Nalilimutan na siya ay Diyos ng pag-ibig at habag, mahabang pagtitiis at kabutihan, paikitungo ng makatarungan at mapagmahal na awa na mula sa ating Panginoon. Yan. So wag nawa mangyari ito sa atin, mga mahal ko pong kapatid. At kung sakali na sa ganito po tayong kalagayan, ipagpakumbaba po natin ang ating sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Ang makamundong patakaran ay dumating sa kanilang negosyo at relihiyosong buhay. Ito po, kadugtong pa rin po ito sa binabasa ko, no? Ang kanilang mga puso ay hindi dinadalisay sa pamamagitan ng katotohanan. Ito po, ayaw po nila ng katotohanan. O parang allergy sila sa katotohanan. Basta sila, lumalakad sila sa sarili nilang pangunawa. Lalo na po yung gantong may mga quotation sa isip nila na wala naman akong ginagawang mali sa kanila. Wala akong ginagawang kasalanan. Yan po mga kapatid ay napakadelikadong kaisipan. Kailangan po yan ng matibay o malalim na pagsisiyasat ng sarili. Tinitingnan ng Diyos ang kanilang panlabas na mga seremonya ng pagpapakumbaba bilang isang solemne na pangungutya. Ito po, pwede po mga kapatid na tayo po ay active sa loob ng iglesia na kinaaniban po ng bawat isa sa atin. Ginagampanan ang mga tungkulin, ginagawa ang mga bagay-bagay na dapat po nating gampanin kung meron po tayong katungkulan sa iglesia. Pero pwede naman po pala na makita ng Diyos na ang atin pong mga ginagawa ay isang lamang pong panlabas na pagpapakita o parang sinabing pakitang tao. Pwede po pala mangyari yun mga kapatid. Sana hindi po ito mangyari sa atin. At ito po ay, lagi po sinasabi, siyasatin po natin ang ating sarili. Ganito po ba ang aking kalagayan? Baka ganito na nga po ako. Baka ganyan ka na nga po mga kapatid. Meron pa pong panahon para lumapit po sa ating Panginoon. Itinuturing niya ang lahat ng relihiyosong pagkukunwari bilang isang insulto sa kanyang sarili. Ito po ay tinatawag ko na formalism. Tinatawag din niya ng spirit of prophecy na formalism. Mga parang formality na lang. Nasa loob ka ng iglesia tuwing Sabbath, present ka tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes sa loob ng iglesia, sa mga programa, masigla ka sa mga programa, pero ang totoo, pwede mo rin maramdaman na malayo ka sa Panginoon o nakikita din ng Panginoon na malayo ka sa Panginoon. Ito po ay personally na naranasan po na pong lingkod. Ako po ay na-backslide sa ating Panginoon. Pero iba po ang backslide na nasa loob. Pero alam ko po na malayo ako sa Panginoon, na zero balance ako sa Panginoon. Kaya naunawaan ko po yung salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na pwede palang mabackslide ang isang Seventh-day Adventist kahit nasa loob ng iglesia. Akala lang po natin ang mga backslider ay nasa labas lang, na lumabas sa loob sa pananampalatayang Seventh-day Adventist o nanlamig. Hindi po mga kapatid, pwede rin po tayo manlamig sa ating pananampalataya pero active po tayo sa pananambahan. Pero ang totoo, malayo ang ating relasyon sa Panginoon. Ang tawag po ng Panginoon doon, mga backslider. Tawag din po ng Panginoon, backsliding people. At ito po ay mababasa po natin sa aklat ng Jeremias. Marami po mga talata ang magsusuporta sa bagay na ito. Ngayon po mga kapatid, ito po ang gusto ng Panginoon sa atin na hindi maging insulto o hindi maging formalism lamang ang mga bagay-bagay na atin pong paglilingkod sa Kanya, kundi yung tunay na paglingkod. Hindi ko na po sinasabi na kapag tayo po ay active, pagka Miyerkules o Biyernes, present tayo sa mga prayer meetings, sa AY program or sa Sabbath, sa lahat ng gawain ay backslide ka na. Hindi po mga kapatid, hindi lahat. Kasi meron naman po talaga, pagpapakita rin po kasi yun ng kasiglahan ng panampalataya. Yung ikaw po ay nakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Yan din po isang indikasyon na meron malusog na pananampalataya. Pero sabi ko nga po, hindi po lahat. Pwede rin pong gawin yan, pero formalism lang. Ito po, malinaw po ang banal na kasulatan. Pwedeng gawin yun. Pwedeng nakikita ng tao na parang hinahanap mo ang Panginoon. Pero ang katotohanan, hindi po pala. No? Ito po ay makita sa Bible Commentary, Volume 4,
page 1149, paragraph 4. Okay, sa pagpapatuloy, isang hindi napipigilang mensahe. Ayan, ano po ba yon? Ang gawain natin ngayon ay pukawin ang mga tao. Si Satanas kasama ang lahat ng kanyang mga anghel ay bumaba na may dakilang kapangyarihan upang gumawa sa bawat naiisip na panlilinlang upang kontrahin ang gawain ng Diyos. May mensahe ang Panginoon para sa kanyang mga tao. Ang mensaheng ito ay dadalhin, tanggapin man ito o tanggihan ng mga tao. Muli pong uulitin natin, hindi po natin gawain na kumbinsihin ang tao. Ito po ay gawain ng banal na espiritu, mga mahal ko pong kapatid. Ang gawain po natin ay sabihin kung ano po ang katotohanan na ibinigay ng Panginoon sa atin. At nasa tao na po yun kung tatanggapin niya po ito o hindi. Ang importante, nagawa po natin kung ano po ang tungkuling ating pong tinanggap sa Panginoon. Tulad ng sa mga araw ni Kristo, magkakaroon ng malalalim na pakana ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit ang mensahe ay hindi dapat pigilin ng makinis na mga salita o patas na pananalita. Sumisigaw ng kapayapaan kapag walang kapayapaan sa mga tumalikod sa Diyos. Okay? Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa masasama. So, hindi po kailanman mapipigilan ng kasamaan kung ano po ang kabutihan. Hindi kailanman matatalo ng kadiliman ang kaliwanagan. Sapagkat kung nasaan ang liwanag, ang kadiliman ay nagtatago, ang dilim ay nagtatago. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon na darating ang panahon at magtatagumpay kung ano po ang katotohanan at liwanag. Ang buong kabanata dito po sa binasa po natin sa Isaiah 58 verses 1 to 2 ay naangkop sa mga nabubuhay sa panahong ito ng kasaysayan ng daigdig. Okay. Katulad po sa sinabi po natin sa introduction natin ng atin pong ministry na wala naman pong bagong bagay sa ilalim ng araw. Kung ano po nangyari noon, nangyayari sa atin ngayon at mangyayari sa hinaharap. Kaya maging matalino po tayo kung ano po yung nasa panahon po natin ngayon. Kaya nga po nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. So, kung ano po yung nangyari sa panahon nila Propeta Ezekiel at Propeta Isaias, parehas din po ang nangyayari po sa panahon po natin ngayon, mga mahal ko pong kapatid. Pag-isipang mabuti ang kabanatang ito sapagkat ito ay matutupad. Manuscript 36, 1897. Bible Commentary Volume 4, page 11, 1149, paragraph 7. Yan po. May konti pa po akong babasahin dito. Sabi din po sa pagpapatuloy, ang mga kasalanan ng Israel ay mga kasalanan ngayon. Ang sabahayan ni Jacob noong panahong ibinigay ang babalang ito kay Isaias ay tila isang masigasig na tao. Ito mga kapatid, lalong lumilinaw, na naghahanap sa Diyos araw-araw at nalulugod na alamin ang kanyang mga daan. Ngunit sa katotohanan ay napuno sila ng pagmamataas na tiwala sa sarili. Hindi sila lumalakad sa katotohanan. Ito po mga kapatid, lalo pong lumilinaw ang ating pong sinasabi, na pwede po na maging masigasig ang tao sa paghahanap sa Diyos. Ito araw-araw. Parang din pinakalagay sa aklat ng Timothy, 2 Timothy chapter 3, na sabi doon ay ang tao ay nag-aaral araw-araw ang salita ng Panginoon pero kailanman hindi dumating sa pagkaunawa ng katotohanan. Pwede po ito mga kapatid na mangyari na araw-araw po natin hinahanap ang salita ng ating Panginoon pero ang katotohanan ay hindi na po pala tayo lumalakad sa katotohanan. Ang kabutihan, awa at pagmamahal ay hindi isinasagawa habang nagpapakita ng anyo ng kalungkutan para sa kanilang mga kasalanan. Pinapahalagahan nila ang kapalaluan at kasakiman. Sa mismong panahon na sila ay nagpapakita ng gayong panlabas na kahiyan, sila ay humihingi ng mahirap na paggawa mula sa mga nasa ilalim nila o sa kanilang pinagtatrabahuan. Ito po yung kasalanan ng bayang Israel dati, lalo po yung mga pinuno noon, na sabi ng Panginoon na sa mga pari, mga hipokrit kayo, mga mapagkunwari, kasi pinapatawan nila na mabigat na gawain
ang mga tao pero hindi hinahawakan ng kanila pong mga daliri. Pero pagka nakita mo, parang ang babanal ng mga pari sa panahon nila kasi yung kanilang kasuotan, yung kanilang pagsamba, yung kanilang panalangin, very formal. At kung makita mo, parang ando talaga ang kabanalan. Pero sa katotohanan ay malayo pala ang mga taong ito sa puso na sa ating Panginoon, sapagkat hindi po sila nalulugod sa paggawa ng mabuti. Hindi ko po sinasabi na hindi dapat maging formal ang atin pong pagsamba. Hindi dapat maging parang may kabanalan ang atin pong pagsamba. Hindi ko po yung sinasabi, mga mahal ko pong kapatid, sapagkat yun po ang nararapat na makita sa atin. Yung kabanalan at ang organized worship, nandun po yung reverence sa bahay ng Panginoon. Kailangan po yun makita sa atin. Ang ibig ko sabihin dito, yung naging experience o karanasan ng sa panahon ng Israel, na pwede din po mangyari sa panahon po natin ngayon. Pwede po na parang tayo po ay nalulugod sa kabanalan pero malayo po tayo sa ating Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ng mga mahal ko pong kapatid. Sa mismong panahon na sila ay nagpapakita ng gayong panlabas na kahihiyan, sila ay humihingi ng mahirap na paggawa mula sa mga tao na sa ilalim nila o sa kanilang pinagtatrabuhuan. Naglagay sila ng mataas na pagtatantya sa lahat ng kabutihang nagawa nila, ngunit napakababang pagtatantya sa mga serbisyo ng iba. Ayan. So, parang iniisip nila na mas mataas ang aking nagagawa, mas magaling ako sa kanila, mas angat ako sa kanila, kesa sa kanilang mga ginagawa, mas marami ako nagagawa kaya sa kanila. Yun po ay delikadong kaisipan, mga kapatid. Sa harapan po ng Panginoon, wala pong malaki o maliit sa mga taong handang ibigay ang kanila pong sarili sa paglilingkod. Gaano man po kaliit o kaunti ang tinanggap mong talento, kung ito po ay ginagamit mo ng may kasiyahan at buong buo sa Panginoon, ito po ay nagiging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Kanya. Pero gaano man po kalaki ang talento mo, gaano ka man po katalino, gaano man po tayo karunong, gaano man po kadami nagagawa natin sa ating kapong kabutihan, pero kung ito ay iniisip natin sa ating sarili dahil sa tayo po ay magagaling, isipin po natin, mga kapatid, hindi po nagiging katanggap-tanggap ito sa ating Panginoon. Hinamak at inapinila ang mga mahihirap at ang kanilang pag-aayuno ay nagbigay lamang sa kanila ng mas mataas na opinyon sa kanilang sariling kabutihan. Ito pong pag-iingatan po natin bilang po mga leader, bilang po mga tagapagmuna na inilagay ng Panginoon, na baka sa sobra po nating karunungan, sa sobra po nating marami nagagawang kabutihan, sa sobra pong marami pong mga bagay-bagay na na-accomplish ng atin pong mga kamay, maging kagaya po tayo ni Haring Nebuchadnezzar, na hindi pinagpakumbaba ang kanyang sarili, bagkus sinabi niya sa kanyang sarili, ito'y ginawa ng aking mga kamay. At maging kagaya din po tayo ni Lucifer, na sa kanya pong karamihan ng kalakal ay nagmataas ang kanya pong puso. Huwag na mangyari ito sa atin, mga kapatid. May mga kasalanan na ganito rin ang katangian natin ngayon, at ang mga ito ay nagdadala ng pagsaway ng Diyos sa kanyang simbahan. Ayan. Saan man matagpuan ang gayong mga kasalanan, ang mga panahon ng pag-aayuno at panalangin ay talagang kailangan. Ngunit dapat silang samahan ng taus-pusong pagsisisi at pagpapasya sa reformasyon. Ito po, pag-aaralan po natin ito. Sa susunod po na topiko natin, ang Revival and Reformation. Ano po ang koneksyon ng Revival and Reformation sa akin pong espiritual? Kung walang ganitong pagsisisi ng kaluluwa, ang mga panahong ito ay nagdaragdag lamang ng pagkakasala ng gumagawa ng mali. Tinukoy ng Panginoon ang pag-aayuno ng kanyang pinili, ang isa sa kanyang tatanggapin. Ito ang nagbubunga sa kanyang kalwalhatian sa pagsisisi sa debosyon sa tunay na kabanalan. Sa pag-aayuno na pinili ng Diyos, ang awa, lambing at habag ay ipapakita. Ang katakawan ay aalisin, at ang pandaraya at pang-api ay pagsisisihan at tatalikuran. Kung ito po ay ating pong ginagawa sa ating kapwa, talikuran na po natin, mga kapatid. Ang pang-api, ang hindi inaalala ang mga naghihirap na api.
walang kahabagan. Gagamitin ang lahat ng otoridad at impluensya para tulungan ang mga mahihirap at inaapi. Kung ito ang kalagayan ng mundo, hindi na ito magiging kasabihan. Ang katotohanan ay nahulog sa lansangan at ang katarungan ay hindi makapasok. Siya na humihiwalay sa kasamaan ay ginagawa ang kanyang sarili na biktima. Okay. So kung lahat lamang po tayo ay nag-iisip kung papaano po ay ikabubuti ng iba at kung papaano po maglingkod sa iba na walang hinihingi na anumang kapalit, ay mapufulfill po natin kung ano po ang kagustuhan ng ating Panginoon. So meron po akong gustong i-share din sa inyo panghuli mga kapatid, no? Na atin pong pwedeng makuhaan makuhaan po ng aral. Sa aklat po ng Ezekiel chapter 8, babasahin ko rin po sa inyo pinakapanghuli. Meron po isang pangyayari dito na kung ikaw po ay aware sa iyong kalagayan, parang medyo nakakabahala ang bagay na ito, kasi ito po ay isang kalagayan ng mga worshipper na nasa loob po ng bayan ng Diyos o sambahayan ng Diyos. Ito po ay nakalagay sa Ezekiel chapter 8 verse 16. Nga sabi, dinala niya ako sa loob ng bulwagan sa bahay ng Panginoon. Ulitin ko, Ezekiel chapter 8 verse 16, sabagay makita niyo po yan sa screen nyo. At dinala niya ako sa loob ng bulwagan sa bahay ng Panginoon, at narito sa pintuan ng templo, pwedeng ito po sa church natin, ng Panginoon sa pagitan ng malaking pintuan at dambana ay may 25 lalaki na nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap ang kanilang mukha sa dakong silangan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silangan. So papansinin po natin dito, meron pong 25 na mga lalaki dito na sa loob ng templo ng Panginoon, o ibig sabihin nasa loob po ng iglesia ng Panginoon, nasa loob po ng simbahan. Pero ang sabi dito, hindi po sila nakaharap doon sa pulpit, kumbaga parang pulpit pa, hindi sila nakaharap sa pulpit, kundi nakaharap sila doon sa may pasukan o doon sa pintuan sa bulwagan ng simbahan. At iba po ang kanilang sinasamba, hindi ang Diyos, kundi yung araw ang kanila pong sinasamba. So wag sana po ito mangyari sa atin na tayo po ay nasa loob ng bahay-sambahan pero ang puso natin wala po sa paglilingkod sa Panginoon, wala po pala sa Panginoon. Bagkus yung puso natin ay nasa ibang pagsamba, pwedeng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So pag-aaralan din po natin yan. Mag-iisa-isa po tayo mga mahal ko pong kapatid. Ano po yung mga napapanahong Diyos-Diyosan sa panahon po natin ngayon na baka tayo po ay pumapasok din sa mga Diyos-Diyosan na yon, no? So ito po ay introduction, mahabang introduction para po sa atin pong Bible series topic, a wake up call. At sana po ang bawat isa po sa atin ay nakakaroon ng pakinabang sa bagay na ito. Mga kapatid, ulitin ko po, sa atin pong pag-aaral, hindi na po natin kailangan mga kapatid ang malalambot pang mga salita, lalo tigit malapit na po ang ating Panginoon. Oo, pwede po ito, malalambot na salita sa mga bago nating kapatiran. Pero sa atin po na matagal na po sa pananampalataya, panahon na po para tayo po ay kumain na matitigas. At gaano man po katigas ang pagkain, kung ito po ay magiging kalusugan para sa atin, nguyain po natin at maging pagpapala po sa atin. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Muli, God bless.